Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Grand International Coronation Night. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Reaction natin. Oh my gosh, nasaksihan ng dalawang mata ko ang coronation night ng Miss Grand International. Opening pa lang, Diyos ko Lord, grabe, panalo. Talagang as in talagang yung mata ko, grabe ang saya sa mga nakikita ko. Yung liwanag ng ilaw nila, grabe yung lighting, grabe yung stage, grabe yung mga eksena. Talagang masasabi ko, very Miss Grand. Number one. So yon, nakakaloka, as in talagang tumbling talaga ako sa pinakita nilang production number. And then, yung lighting nila talagang 100% is very good talaga. Was good. Pagdating yung mga yung mga tama ng ilaw, grabe, ang ganda sa mata. And, syempre, yung eksena ng mga girls, talaga namang bigay na bigay. May mga lumilipad-lipad pa. Kahit yung reigning queen nila, talagang masasabi ko, oh my gosh. I think isa to sa mga the best Miss Grand ever na napanood ko ng live. Yung kay Samantha, yung kay Samantha Bernardo, ganun din kabongga talaga. So, anyway, masaya ako sa mga nakita ko from the beginning dito sa Miss Grand International. Tapos, yung host nila, medyo hindi ko type kasi, yes, gwapo siya sa personal, pero naloka ako sa kanya kasi parang nilalamon niya yung kinakain niya yung yung mga words niya. Hindi ko masyado naiintindihan kung sino ba yung tinatawag niya, France ba? Or yon, basta hindi lang talaga klaro. Pero magaling naman siya kung paano naman niya patakbuhin yung show, di ba? So yon, isa lang siyang host pero winner. Pero mas gusto ko si Cham. Sa totoo lang, si Cham kasi parang mas scary niya talaga. At pagdating naman, syempre, announcement ng top 20. Oh my gosh. Syempre, confident ako na makakapasok talaga ang Philippines sa top 20. Kaya lang ang tagal tawagin. Siya yung tinawag na pangatlo sa huli. Di ba? Diyos ko Lord, nawindang ako doon. As in talaga yung windang ako. Pero sabi ko nga, sure ako na makakapasok. Syempre, naloka ako kay Thailand, di ba? Talagang pasok pa rin sa top 10, sa top 20. Pagdating naman sa performance sa swimsuit, syempre, kabugan. Hindi ko lang type yung music. Ewan ko kung type nyo yung music sa rampahan nila. Medyo parang ang hirap igalaw yun sa totoo lang na parang ilalabas mo yung energy mo sa ganong klaseng music, swimsuit round. Di ba? Pero nadala naman ng lahat ng kandidata as in talagang eksena kung eksena sila. Pagkatapos, pinaka naloka ako doon, yung pupunta sila doon sa gitna, tapos tataas, tapos popos. Grabe doon si CJ, yung pagkagano niya talagang umangat kagad. Grabe. Yung paglabas ni CJ, as in talagang kahit anong music, pwede mong talagang pagalawin si CJ at hindi nagbabago ang kanyang energy level pagdating talaga sa swimsuit round. Grabe, ang bongga-bongga. Ang bongga niya doon. Syempre, naantabayanan ko doon si Miss India. Si Miss India, in fairness naman, klaro naman yung laro niya din nung kagabi pagdating sa swimsuit round. And then, isa din sa mga nagustuhan ko, actually, lahat sila halos talaga, umi-eksena kagabi. Syempre siguro dahil competition to. But sa simula nung laban, medyo nandoon ka na parang kung iisipin mo, ang hirap pala talaga ng mga pinagdadaanan nilang laban bago makalusot sa mga rounds.
So, pagdating sa top 10, dito ako kinabahan ng bonggang-bongga. Kinabahan din ba kayo dyan? Yung announcement ng top 10? Oh my gosh, talaga yung kaba ko talaga gumaganon. As in talagang, oh my God, oh my God. Sobrang talagang nanginginig yung tuhod ko. Kasi ano tawag dito? Ang ano, nakakaloka yung top 10 announcement na yon. Kasi anytime talaga, pwede talagang malaglag yung isa na hindi mo alam. Mhm. So yon, pero syempre, kampante ako na nag-perform si Philippines. Pero ang nakakaloka dito, huli siyang tinawag. Doon ako naloka, as in last talaga siyang tinawag. So, yung in-announce na Philippines, ayun, Diyos ko Lord, grabe, ang sigawan namin. As in talagang grabe. As in talagang maloloka ka. So, yun. So, nakaloka kasi naman talaga ako sa announcement ng top, ano na yan, ng top 10 na yan. Ewan ko kayo, siguro kinabahan din kayo. Kasi anytime pwedeng malaglag eh. Nandun pa si Thailand. Alam natin si Thailand na hindi naman nag-perform talaga ng bonggang-bongga. Pero, Diyos ko, nakakaloka, pwede pa siyang matawag kasi yung mga tao doon talagang sumisigaw talaga, Thailand, Thailand. Ang pinakamadaming tao doon sa venue, Myanmar and Thailand, tapos Philippines, tapos may mga ilang country din. Diyos ko Lord, grabe, nakakaloka yung tense doon sa top 10 na yun. But finally natawag. Actually, alam mo yung meron pala ako nakalimutan sabihin sa inyo. Nakalimutan ko yung introduction nila. Ang saya ng feeling na yun. Yung parang magpapakilala tapos may lalabas na watawat. Pagkatapos yung pangalan doon sa itaas. Sabi ko na nga ba, na, yung ano na yun doon sa itaas, ano yun eh, pangalan yun ng ano eh, ng candidate. So yun, ng bansa. Ang saya nun, promise, nakaka-proud. Tapos, ayun, sa swimsuit, sa top 20, naloka ako dun kay, ano, kay Thailand. Sa totoo lang, very, ang dating sa akin ha, hindi ko lang alam sa inyo. Parang, yung pagkababae niya, sana, ano, nire-respeto niya ng bonggang-bongga. Kasi parang sprayan mo pa naman, may dala kang pa-spray. Para lang sa eksena mo, sa totoo lang hindi nakaka-ano, nakaka-queen. At hindi siya nakaka-grand. Parang nakakaloka, parang yung mga babaeng nakikita ko sa patpong, ganun yung style. Tapos yung parang masabi lang na grand. Parang ganun, parang may pasabog lang kung ano-ano naiisip. So yun, naligwak tuloy siya sa top 10. Eh di sana kung hindi na lang siya nagganong-ganon. Kasi ayun yung nakakababa ng pagka, ano, ng dignidad ng Miss Grand. Yung mga ganong eksena na ginagawa ng mga Miss Grand Thailand na kulang na lang tumambling, kulang na lang sumigaw. Kasi dito naman sa international, talagang kung masasabi mo, kung wala yung mga ganitong eksena, hindi talaga sila ano. Saka yung mga eksenang pawid, tapos tatanggalin. Ayun, yung mga kasi nagkakaroon kasi ng bahid na katawa-tawa ang Miss Grand dahil sa mga ganitong eksena. So, yun. Yung mga iba kasing girl, kung anong maisip, di ba? Para lang may pasabog. Kasi pwede ka naman magpasa. Kaya, na-proud din ako kay Philippines na parang doon tayo sa performance, magpasabog tayo sa performance. At in fairness naman kay Philippines sa swimsuit round, kahit anong gawin ng ano, talagang bongga talaga. Bongga talaga siya, di ba? So yon, so talagang level up talaga siya pagdating sa performance, in fairness. At yung ayos niya kagabi, grabe ha, ang ganda-ganda-ganda ng ayos niya. Yung kinulot-kulot niya yung hair niya sa dulo, ang bonggang tignan, in fairness. So yon, so syempre, nag-speech yung top 10. Yung napasok ko sa top 10, to be honest, okay na ako doon. Sobrang okay na ako doon yung napasok siya sa top 10. Kasi parang feeling ko, sa sobrang grabe yung labanan, alam nyo, ang dami pang mga kandidata na hindi napasok, di ba? Sa top 10 na kung iisipin mo, pwedeng palitan talaga siya eh, di ba? At thanks God, kasi nakapasok tayo sa top 10. So maganda talaga yung laro talaga dito ni Philippines. At saka, isa sa mga naiisip ko, ang swerte na natin kasi may corona na yung 10, di ba? Tapos pupunta daw sa Korea o sample sila ng 2 weeks. So, okay na yon. Sabi ko, ay okay na to. Pero sabi ko mukhang may isasagad pa. Tignan natin. So, yon. So, pagdating doon sa speech,
Grabe ha. Ang ganda din ng effect ng ilaw doon. Saka, ang ganda ng part na yon. Gustong gusto ko yung speech nila. Maganda yung speech at maganda yung kay Philippines. O, di ba? So, syempre, for the Philippines, lahat maganda. In fairness, maayos yung laro talaga dito ni CJ. And, ayun. Pagkatapos ng speech, nag-evening gown na sila. Ayun, sa evening gown, my gosh. Doon naloka ako kasi talagang kabugan talaga ng gown. Di ba tulad din ng sinabi ko, dito magkakatalo-talo yung mga girls. Actually, ang ganda-ganda ni Spain doon sa evening gown niya, pero hindi ganun kapalo kasi talaga yung performance ni Spain. Kahit noong sa swimsuit pa lang, medyo talagang parang ang bigat tignan ni Spain. Pero yung mukha niya, beautiful face. At wala kang maririnig sa kanya na kahit ano, sa totoo lang na reklamo. Natapos yung ano, hindi siya nagko-complain. As in, tahimik lang siya. Oo, sa totoo lang, sa Spain, nakangiti lang. Ganon, oo. So, yun. So, natuwa ako sa attitude na at pinakita ni Spain. Tapos, ayun. So, syempre, yung kumabog na talaga. Grabe din. Si Pero nang hinayang ako kasi parang feeling ko nagkaroon siya ng problema sa paa niya kaya hindi niya ma-execute ng maigi yung gown niya. Pero ang ganda ng ayos ni Peru. Sobrang winner. Sa top 10 ko halos lahat naman pumasok. Sa totoo lang, isa lang ang wala, si Venezuela. Kasi nga di ba na El Tocuyo. Sobrang surprise ako doon. Bakit siya na El Tocuyo? Actually, sa personal naman kasi hindi naman talaga ganong kabongga yung beauty hindi ganong kabongga ang beauty ni Venezuela. Pero syempre yung performance niya, miski papano naman maganda. Pero talaga kung beauty ang pag-uusapan, mas bongga at kakabog si Brazil. Sa totoo lang. Kaya lang naisip ko siya ilagay sa top 10 ko kasi parang feeling ko kasi 'di ba sa Grand Voice, isa siya sa mga magagaling kumanta at artista kasi si artista kasi tong si Venezuela, 'di ba, sa kanila. So parang feeling ko kino-consider din 'yon. Kaso hindi pala. Charot. So 'yan. Anyway, punta tayo dito sa top 10 ko. Syempre sa top 10, ang mga pumasok diyan, syempre si Myanmar. Alam naman natin na papasok si Myanmar, 'di ba? At nakita naman natin talaga lumalaban din si Myanmar doon sa evening gown, in fairness. Tapos syempre si Indonesia. So, yon. So, naloka din ako kay Indonesia. Talagang tumbling din ako sa eksena ni Indonesia. Si Spain. Actually, si Indonesia, natakot na ako. Sabi ko, naku, baka makarating pa to ng ano. Si Spain, syempre pumasok si Spain. So lang yung performance niya sa evening gown. Si Brazil, medyo umi-eksena. Si France, my gosh. Sabi ko, naku, mukhang makakarating talaga sa top 5 si France. In fairness kay France, ang ganda ng gown. Dominican Republic, yes, performance ng Dominican. Kaya alam, parang nagtaka lang ako, hindi siya nakarating doon sa ano. Tapos, sa top 5, si Peru din. Ang ganda din talaga ng ayos ni Peru nung evening gown. Pero, naloka ako. Si India hindi naman madidinay. Alam niyo talaga, yung beauty talaga ni India, talagang, ay nako, kung hindi siya maganda, Philippines na ang mananalo. Charot. Kasi, naloloka talaga ako sa kanya. As in, talagang nakakaloka siya. Para siyang angelic yung face niya. Sobrang kahit saan mo tingnan. Sabi ko nga, dapat ang ilaban pala natin sa Miss Grand si Atisa Manalo kasi angelic face si Atisa at hindi nila matatanggihan yon. Di ba? So, yon. So, Philippines, ay nako, sa evening gown si Philippines, my gosh, my gosh, my gosh. Naloka talaga ako sa kanya. Sobrang grabe. Todo na to. So, sabi ko, ay, pasabog talaga yung kanyang evening gown. At in fairness, kung paano niya tanggalin. Gusto ko yung tinanggal niya pa yung kapa doon sa likod. Ay, nako, ang bongga. Pagkatapos yung ginano niya, pak! Ay, winner! Di ba? Tapos bigla niyang ginanon. Oh, my gosh, talaga. Ayun talaga yung pasabog niya. In fairness, sabi niya, kasi Mama Sam, di ba sabi mo dapat may pa-eksena. So nilagyan namin ng konting drama talaga. Oh, so yun. Kaya sabi ko ay talagang iba talaga ang CJ. Nilaban niya talaga. As in talagang kung sasabihin mo
dapat pa siyang makarating doon sa top 5. Malinaw talaga. Nasa top 5 talaga si CJ nung araw na yon. So, yon. Kaya, kampante talaga ako doon sa doon sa, yung alam mo yon, kampante ako doon sa top 5 na makakapasok na siya. Doon sa top 10 lang ako talaga kinabahan ng bonggang-bongga yung announcement kasi ang tagal niyang tawagin tapos last pa. Di ba? Diyos ko, kayo din, aminin ninyo, kinabahan kayo doon sa top 10. And then, pagdating dito sa top 5, ayun! My gosh, naloka talaga ako doon sa top 5. Sobrang winner ng eksena niya doon. Sobrang panalo talaga yung galawan niya. So, yon. So, pagdating doon sa top 5, syempre nag-Q&A na sila. Doon kinabahan na naman ako. Pero in fairness, maganda yung sagot ni CJ. Kaya lang nung una, medyo nagkaroon lang ng konting, konting, ano tawag dito? Basta naramdaman mo kagad na, ay, kinabahan, yung ganon. Tapos, di ba, parang nagkamali pa siya ng unang banat niya. So, yon. Pero yung kabuuan ng content niya, winner. O, di ba? Winner talaga. At lahat nakikinig sa kanya. And then, pagdating naman kay, sino ba to? Yung nakakaloka, si Myanmar. Nakakaloka yun eh. Miss Earth, ang labanan. Very Miss Earth. Dapat nga, kung tutuusin, dapat nga fourth runner-up yun. Charot, hindi. Ano talaga siya, Miss Earth talaga ang labanan. As in, talagang very Earth. Di ba? Pagkatapos, sumunod ay si si France. Hindi siya nakapag-deliver. Dinaan lang sa tao. Yun, yung ganon. Kaya, hindi na ako nagtaka kung fourth runner-up siya. Tapos, sino pa ba yung mga pumasok sa top 5? So, nakakaloka kasi sila lahat. Tapos, pagdating naman kay Brazil, si Brazil kasi hindi rin nakapag-deliver din talaga ng maayos. But, si Philippines, si India, Diyos ko Lord, syempre, hinalo-halo niya na yung sagot niya. Pero sabi nila talaga, pinakamaganda daw sagot si India, tapos sumunod si Philippines. Pero kasi ako, para sa akin, parang syempre nauna si Philippines, mas maganda yung sagot ni Philippines. But yung content kasi ni India talagang parang kabuuan na. Yung kay yung kay Brazil naman, edukasyon. Yung kay naman, tawag dito, about plastic, di ba? About environment, plastic, oo. Tapos ito naman si France about media. So, yon. Kaya nakakaloka sila. But ako, sabi ko nga, mukhang kay Philippines to. Pero kasi ang matindi niya talaga makaka-last two standing si India. And si India yung parang maganda, maayos yung sagot ni India. So, yon. Anyway, at the end of this story, so pinaglakad sila, di ba? So medyo natalisod pa dun si CJ. Kaya sabi ko, ay naku, mukhang ito yun. Sabi nung kasama ko, sabi niya, di ba wala nang scoring yan? Sabi ko, ay naku, ewan ko. Pero ayun nga, isa din yun sa mga parang, ay naku, naloka ako. At ayun na, Diyos ko, eto na yung moment. So, syempre, tinawag yung isa, lalo na yung tinawag na si Myanmar, second runner-up. Diyos ko, Lord, sigaw ako ng sigaw doon, naiirita ako doon sa likod ko. Kasi, ang sinisigaw niya, India, India. So, naloloka talaga ako. Ang sarap talagang anuhin. Ako naman, sigaw ako ng sigaw, Philippines, yun. Syempre, nandun na ako sa momento na parang yung hope ko. Pero guys, alam nyo, sa totoo lang, ang gandang tignan talaga sa stage. Yung last two standing nilang dalawa, grabe. Talagang yung, alam mo, nakaka-proud na nakatungtong siya ng first runner-up. Sa totoo lang, nakaka-proud kasi naka-last two standing siya doon. Philippines yung flag natin. Tapos versus India. Nakaka-proud. So, yon. Tapos yung tinawag, India. Naloka ako doon. Pero, sa kabilang banda, happy ako. Happy ako kasi ang layo ng narating ng laban ni CJ Opiasa. Happy ako kasi
binigyan tayo ng magandang posisyon ng Miss Grand sa kabila ng mga nangyari nung nakaraang taon. Siguro kung hindi tayo nangahanas talaga sa Miss Grand, baka ibinigay na sa atin to kahit pa si India ang pinakamaganda sa lahat. So, yon. So, naramdaman ko na yung deserve ni Philippines ibinigay ni Mr. Nawat. Ibinigay ni Mr. Nawat. Yung kadapat-dapat talagang makuha. So, fair siya. Sa totoo lang, fair siya sa lahat. Kahit sa pasabihin natin, paborito niya pa man tong si France or gusto niya man si ano, pero ibinigay niya yung best para sa Philippines. Ayun yun. And, wala akong masabi. Better luck next time. Nakakapanghinayang totoo, pero be grateful kasi sa kabila ng lahat ng mga nangyari between Miss Grand and Philippines, ayan, ibinigay niya pa rin yung best para sa Pilipinas at fair sa atin. Kasi nakita natin na talagang lumaban naman. And sa kabila ng lahat din, nakita naman natin, in fairness naman kay CJ, walang pahinga. As in, nag-coronation sila ng bonggang-bongga na, alam mo yon na parang mabilisan pagkatapos eto, nakuha pa rin talaga nilang bigyan ng corona. Di ba? Ng first runner-up. Di ba? So, kung iisipin mo, yung ibang kandidato nag-prepare din naman ng sobrang tagal. Pero si CJ, grabe. Mabuhay ka CJ. Maraming salamat sa'yo. Yung hirap, pagod, sakripisyo, nagbunga naman. At naniniwala ako, itong pagiging first runner-up niya magdadala sa tagumpay niya sa buhay. At mananatili ka sa puso namin, you are Miss Grand first runner-up. At in fairness ha, 3 first runner-up na tayo dito sa Miss Grand. Malay mo sa susunod, winner na, di ba? Kung si Impang first runner-up lang pero nagtagumpay, di ba? So, I hope na sana ganun din yung mangyari kay CJ. So, yon. So, nakakaloka. Siyempre, mas nakakaloka yung mga nangyari kay Myanmar. Hindi talaga nila matanggap at may mga eksena sila doon. Pero, naiintindihan ko sa kabilang banda kasi siyempre, emotion Pag hinaluan mo talaga ng action yung bad emotion mo, talagang ganyan yung magiging resulta. Sino ang naging pangit sa mata ng tao? Diba? Sila din sa actions nila. Kasi hindi nila matanggap. At kung ako ang tatanungin mo, hindi nagkamali si Mr. Nawat na hindi pinanalo tong si Myanmar kasi tingnan mo nga, nag-iiyak on stage. Hindi yan naman, doon pa lang sa stage, nagpo-breakdown na siya. Kasi hindi na siya ngumingiti, hindi niya nakokontrol yung sarili niya. As in talaga, ganun siya. So, nakakaloka. As in, dapat, ayun ang problema sa mga kabataan na parang hindi nga nila makontrol yung emotion. Tapos pag galit sila, sasabihin nila kung ano yung gusto nila sabihin. Gano'n, nakakaloka. So doon sa part na yun, naloka ako. Pero sa kabuuan ng Miss Grand International, amazing. So yan! So kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa naganap na Miss Grand International 2024 Philippines, we are a winner. So we did it, di ba? Kasi parang kung iisipin mo ang layo na narating natin, tapos first runner-up is the first runner-up. At yung kay India naman, hindi naman kasi madidinoy talaga. Diyos ko Lord, pag nakita mo talaga si India, grabe yung mukha. Very Miss Grand, ganon. Pero syempre si CJ Opiasa, she is my number 1. So yun, sabi ko nga kaka-number 1 ko, number 1 tuloy tayo. Anyway, so thank you so much syempre sa lahat ng mga tumulong kay CJ Opiasa sa laban niya to, dito sa Miss Grand, sa mga designer niya, si Mac Tumang na napakaganda din talaga. Wala akong masabi sa creation niya. Sobrang thank you so much, Mac Tumang. Hindi man kita nakita kagabi, but nagpapasalamat ako sa iyo ng bonggang-bongga. And then, of course, si Ryan Uson na naging part sa laban ni CJ Opiasa, kaya tayo nakarating sa semifinals. Doon sa mga nagre-reklamo na, nako, yung gown ni Ryan Uson, excuse me po sa inyo. Sana po tinignan po ninyo, di ba, na layo ng narating ni CJ Opiasa. So, ibig sabihin, lahat ng mga tumulong sa kanya ay perfect. So, yon. And then, of course, kahit yung gumawa ng ng national costume niya, si Patrick Isilero. So, yon. So, Sir Patrick, napakaganda ng creation mo para kay CJ Opiasa.
sa mga makeup artist, designer, lahat ng mga tumulong, ayun, kay Mr. Arnold na nagkausap kami kagabi, ayun. So, syempre sa Team Philippines, maraming salamat, di ba? So, ganun talaga ang laban, competition, but at the end of the day, we are happy kasi malayo ang narating natin kaysa naman sa wala, di ba? So, yun, ina-expect nga natin top 10, okay na. So, naging top 5 at naging first runner-up pa. Hindi man natin nakuha ang Golden Crown, malay mo sa mga susunod na laban. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo at ano ang reaction ninyo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Syempre mamaya ang tabayanan ninyo ang live ko maya-maya lang. So guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam!